Okay, class, start na natin yung first demo natin, ano? So, dun sa pinaka first demo natin, class, I suggest gumamit na lang tayo ng Notepad++. Pero yung ordinary notepad na meron tayo dyan sa ating mga computer, pwede na rin naman yan. Pero mas maganda sana kung mag-download kayo ng Notepad++. Okay? So, for start, kailangan i-type nyo muna yung HTML format natin. Open ng tag ng HTML, closing tag, HTML. Next is yung head. Okay? Then, close natin yung head. Next is yung title. Then, yung closing tag ng title. So, for the title, lagay na lang natin HTML text elements. Yan. Then, don't forget yung body. Lagay natin dito. Closing. So, kung mapapansin nyo class, ganito ko sinesetup, ano. Every time na mag-open ako, isinusure ko na nako-close ko kagad yung mga elements. Mahirap kasi kung from top, then by line ka nagtatay, possible mong makalimutang mag-close ng elements. Okay? So, next. So, start natin class, yung first text elements natin is yung heading. Okay? So, yung pinakamalaki sa heading is H1. Okay, close natin yung H1. So, for example, lagay natin sa heading, uh, welcome to our first demo. Ayan. So, si H1, yung pinakamalaking heading natin. So, hanggang saan ang kaya niya? So, actually, ang pinakamalaking H1, kasunod niya na mas maliit sa kanya is H2 hanggang kay H6, no? So, lagay natin. Okay. Copy na lang natin, class, no? Copy, paste, oops, ayusin natin. 3, 4, 5, 6. And, yan. So, lahat siya ay H1. So, convert natin ito sa H2, H3, H4, H5, and H6. So, kung ano yung opening tag mo, syempre, yun din ang closing tag mo. H3, H4, H5, H6. Then, huwag kakalimutan yung ilagay yung itong slash na to, yung forward slash. Then, file, save as. So, isave natin siya sa desktop. So, lagay natin demo1.html. So, para maging HTML file siya, no? Yung .html, wag na wag nyong kakalimutan. Click save. Ayan na. Then, punta lang tayo class sa file natin. So, ito yon yung demo1. Then, just simply right-click and open with Firefox or any browser class na available sa inyo. Okay? So, ito na yung sample ng mga heading natin from H1, 2, 3, 4, 5 hanggang dun sa pinaka maliit. So, pagka naglagay ka pa ng H7 dyan, wala na talaga. Hanggang H6 lang ang magte-take effect dyan. Okay? So, balik tayo dito sa ating notepad. So, next element na for text element is yung paragraph. Okay? So, just simply put lang yung paragraph tag. Ito lang yan. Then, close. Paragraph. So, then, laging palaman sa loob ang content. So, lagay natin. So, for example, welcome to online class. Okay? So, ito ay example ng paragraph. So, save lang natin. Save. Then, save.
So, ito ay consider as paragraph as long as nasa loob siya ng p tag. So, next, maglagay naman tayo ng another paragraph ulit. But, dito sa paragraph na to class, gumamit pa tayo ng additional elements or tags na may kinalaman pa rin sa text. So, for example, lagay natin dito, welcome to online class. Then, from paragraph, nasa loob na siya ng paragraph class, ipasok pa natin siya sa loob ng font tag. So, ano ba yung gamit ng font tag? Ang gamit last ng font tag, of course, if you want to modify yung text na to in different font na magkaroon siya ng attributes, yung size, yung color. So, gumamit tayo ng font tag. So, ang font tag, meron niyang mga attributes. So, attributes na pwede natin gamitin dyan, yung face, equal sign, double quote, yung size, equals, double quote, then yung color, equals, double quote, yan. So, unahin natin yung size muna. So, for example, malagay tayo ng size na 25. Yung color, gawin na lang natin, for example, blue. Yan. Then, font face. So, ano ba yung font face? So, kung gusto mong malaman yung font face, so, punta tayo sa Microsoft Word. Open natin. So, actually, class, dyan mo ilalagay yung mga available na font, no? Ng computer mo. So, for example, eto na lang si Georgia. So, copy mo lang yung name ng font na available sa computer mo. So, lagay lang natin dito sa face. Okay? Georgia. Okay? Then, copy natin. Okay, copy. Oops. Nawala. Okay, copy natin. Copy. So, lagay ulit natin dito. Welcome, students. So, baguhin lang natin. Students. So, palitan natin tong font. Another. Try pa natin ang iba. So, okay. Ito na lang. Si Arial Black. Arial Black. So, copy natin. So, lagay natin. Palitan natin itong pangalawa. Okay. Yan. Save natin. Then, refresh natin. So, yan, no? Nag-take effect na yung elements, no? Nasa loob siya ng paragraph. Then, binago natin yung mga font niya, yung font size, then yung color. So, parehas silang blue. So, make it red na lang para mas makita natin yung difference. Save. So, yan, no? So, yun ang gamit ng font. Ang disadvantage lang kasi class kapag gumamit ka ng font tag, so yung kasi ang kinukuha niya kung ano yung available na font meron ang isang computer. So, possible kasi baka pag in-access yung website mo, then gumamit ka ng font tag, gumamit ka ng font face, baka walang naka-install na Arial Black dun sa computer na nag-a-access sa'yo. So, of course, hindi yan magte-take effect, no? Kaya yung iba, mas gusto nila pagka naglalagay sila ng mga heading, ginagawa na nilang image. Pero kay CSS, merong technique si CSS na pwede na maglagay ng mga tatlong options, ano? Na pwedeng, kung walang error block, automatic Georgia yung gagamitin. Kung walang Georgia, balik sa Times New Roman. So, si CSS, pwede yun. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa HTML elements. Okay? So, next elements. So, try lang muna tayo ilagay ng paragraph ulit. Paragraph. Okay. For example, welcome to my first web page. Ayan. So, save natin. Save. Then, refresh. So, it's just simply ordinary paragraph, ano? Pero, what if ang gusto mo mangyari, ibaba mo tong si Tumay and first web page. So, mag-next line tong dalawang to. Paano mo gagawin yon? So, baka may sumagot sa akin na, sir, enter na lang natin. Enter na lang natin.
yan ba ay gagana? Okay, kung ang sagot nyo ay hindi, so tama kayo, no? Kahit ganyan ang itsura niyan, still, yan pa rin ang iyong makikita. Okay? So, kung gusto mo talagang mag-next line siya, gumamit kayo ng line break or break line, no? So, for example, bababa natin itong si 2. So, lagay mo lang si BR tag, break line. Then, eto, baba ulit natin. So, break line. Okay? So, yan. Save. Then, refresh. So, kita nyo? So, lahat talaga ay kailangan mong gamitan ng elements or tag kung gusto mo nang mag-design talaga kay HTML, no? So, hindi lahat ng movement mo dito is magte-take effect. Hindi to kagaya ni Microsoft Word. Okay? So, next, maglagay naman tayo ng line. Okay? So, yung line, ganito lang siya, no? So, dito na lang natin ilagay. So, for example, gawa tayo ng horizontal line or horizontal rule, HR. Yan. Ito na class yung opening and closing tag niya, no? So, wala siyang kapartner. Baka hinahanap nyo HR, close nyo rin. Hindi, no? Ito na yung opening and closing tag nung line. Save natin. Okay. Then, refresh. So, ayun. So, bakit pa tayo naglalagay ng line, no? Ano bang gamit nito? So, actually class, ito ay separator lang, no? Kung gusto mong merong i-separate na content sa taas or sa i-separate siya sa baba, so gumamit ka ng line. So, meron din tong ano class, no? Attributes and properties. So, for example, gawa pa tayo ng panibagong line. So, copy ko na lang to. Okay. Copy. So, dito lang sa baba. Okay. Oops, naputol. Lagay natin. So, lagay natin, ano bang meron dito? So, yung width equals double quote. Lagay natin yung size, double quote. Then, lagay natin yung color equals and double quote. So, ito yung mga attributes ng horizontal rule, no? Width, size, and color. So, lagay natin sa width. So, for example, 600. Okay. Size is 10. So, color natin, try naman natin green. Okay, green. Okay, save natin. Save, refresh. So, nakita nyo, no? So, yung line natin, ito yung ordinary line. Then, in-applyan natin dito ng attributes, ano? So, yung may elements na meron kanya-kanyang attributes. Okay? So, next, balik ulit tayo dito. So, what if pa rin tayo ng elements? So, ang elements na gagamitin natin dyan is, of course, yung center tag. So, ito yung opening niya. So, ilagay mo siya dito sa pinakadulo, no? Ito. So, center tag. Yan, yung closing. So, ibig sabihin, lahat ng mga content na nasa loob nitong center is magse-center. Okay? So, save natin. Then, refresh. Okay? So, ito na yung mga HTML text elements na nasa notepad natin. Ano? Okay? So, pakita ko na lang sa inyo, class, yung mga iba pa elements. No? Meron ako rito copy nung mga iba pang elements. O, ito yon. So, close muna natin to. Ito, yung mga text elements na pwede nyong gamitin. Bold, important text, i-italize mo yung text. So, lahat yon ay nandito. Okay, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng source code niya. Ito. Edit with Notepad. So, ito yan. Okay. So, nasa sa inyo na lang kung papaano niyo siya gagamitin. Depende nga no, sa needs nung site ninyo. Okay. So, for your first activity class, more on text pa lang muna tayo, no? Huwag masyado tayo magmadali, no? Explore pa natin itong mga text. So, yung activity na gagawin ninyo, no? Habang pagkatapos nitong video, ito yung gagayahin ninyo. To activity number 1. Okay?
So, it's just simply a homepage ng New Era University, pero ang nakalagay dito is yung mission and vision ng school. Okay? So, gayahin nyo lang to. Gamitan nyo ng mga HTML text, mas pagandahin nyo pa. More on text lang muna, no? Huwag muna kayong gagamit ng mga image, no? So, eto muna, more on text na, no? So, balik muna tayo dito, class, ano? So, lagyan muna natin to ng background para mas maganda. BG color equals, so, for example, yellow. Okay. Save. Then, refresh natin. Ayun. Okay. So, nilagyan natin siya ng background yung body. So, for your activity, pakita ko sa inyo. So, ito yung gagawin ninyo. So, isave nyo siya as activity1.html. Okay? So, ito yung page na gagayahin ninyo. Pero yung sa design, yung sa color, yung mga font na gagamitin ninyo, yung mga text elements na gusto nyo pang i-apply dito, mas okay kung i-explore ninyo. Okay? So, hanggang dyan muna yung video ko. So, pwede nyo nang simulan itong activity number 1, text elements.